Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 25. Gemini, pauna mensahe ninyo 5 of Winter. Maaring may iba sa inyo dito na medyo may conflict, no, sa isip ninyo and sa puso ninyo, no. This is an internal conflict. Maaring hindi nag-a-agree ang puso ninyo sa isip ninyo. Maaring may gusto kayong gawin na hindi ninyo magawa dahil hindi ninyo masigurado kung ano nga ang mas best para sa inyo, dahil hindi nag-a-agree ang puso at ang isip ninyo with the same thing, no? Maaari din dito na meron kayong conflict naman with another person, no? Maaring meron kang gustong gawin na hindi pabor ang iba. Maaring yun ay ang person ninyo, maaring yun ay kapamilya ninyo, parang hindi sinusuportahan or hindi siya agree sa gagawin mo or sa idea mo. Maaring ganun din dito ang ganap, no? Parang merong nagka-clash dito na opinion or merong nagka-clash dito na point of view, no, with another person. Maaring ganun din ang ganap. So what else for Gemini? We have Ace of Summer. Napakaganda. This is a divine blessing coming in sa buhay ninyo, Gemini. This is an overflowing divine blessing. So this is really, really beautiful. Napaka-blessed ninyo sa ngayon, Gemini. There are so many things na parating sa inyo, and that is what you need sa buhay ninyo. Kung ano yung mga pangangailangan ninyo ngayon, yan ang marireceive ninyo. Yan ang regalong tatanggap ninyo from the divine universe sa ngayon. Your needs will be met at this time. Kaya napaka-blessed ninyo, napaka-swerte ninyo sa ngayon. This could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong pangangailangan. But whatever that is that you need right now, that will be met. That will be sent to you by the divine. At hindi lang yan kasya para sa inyo. That is not going to be sent to you na kung ano lang ang kailangan ninyo, no? Papadalhan kayo dito na kung ano ang kailangan ninyo in abundance, so that you can also share it with other people, with your loved ones, and even to the people that you don't know, no? Marami kang marireceive dito, no? This is overflowing of blessings, Gemini. That could also be overflowing of blessings dahil maaaring lahat ng pangangailangan ninyo ngayon ay maaring maibigay din sa inyo, no? Kaya sobrang joy ang mararamdaman ninyo dito. This is not just happiness but joy na mafe-feel ninyo dito, Gemini. May experience ninyo because this is a huge blessing na parating sa inyo, no? This could be in any area of life. That could be in love area, that could be in romantic love and relationships naman. Maaaring that is money, career, and finances. It could be in any area of life. Kung ano ang kailangan ninyo, yan ang parating sa inyo, no? This is really beautiful. So what else? We have King of Winter. Ayan. There may be someone coming in dito na someone matured na, no? Someone matured na. Maaring this is a leader, maaring this is someone na seasoned na in life in terms of experiences na maaring umentra sa buhay ninyo or maaring mag-play ng very significant role sa buhay ninyo ngayon, Gemini, no? And maaring yung taong ito is going to support you sa kung ano man ang gagawin ninyo ngayon, or maaring ang taong ito ang makakabigay din sa inyo ng clarity and enlightenment and guidance regarding naman dito sa hindi ninyo mapagdesisyonan, no? Maaring this is someone, no? This could be a professional na maaring lalapitan ninyo, Gemini, na kasi maaring kailangan
kailangan na din ninyo dito ng professional opinion, professional advice para nang sa gayon malinawan din ang inyong kaisipan. Kasi meron nga kayong internal conflict dito, di ba? So maybe lalapit kayo sa isang professional to ask for professional opinion or advice dito sa kung ano man ang inyong sitwasyon, no? This could also be a reminder for some of you, Gemini, na when you are communicating with other people, kasi maaari din na meron kayong mga importanteng usapin or maaring important conversations, negotiations, or transactions na nagagawin sa ngayon. This is reminding you to communicate clearly. Make sure that you are expressing what you really want to say, what you really want to express, no, towards doon sa kausap ninyo. Because clear communication, effective communication is the key dito para sa ikakatagumpay ng inyong mga transactions, no, Gemini? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Bagwa, napakaganda. This is about abundance, prosperity. This is also about wealth. So, you are going to be blessed talaga dito, Gemini, pagdating sa kaperahan. There is going to be financial gain dito, addition in wealth dito na mangyayari sa buhay ninyo, and you're going to experience prosperity and abundance. This is also a cat naman, and you know, black cat naman, you know, speaking of cat, black cat represents also good luck, no? Good luck. So maaaring siswertehin din kayo dito, no? Talaga sa pangkaperhan or dito sa mga transactions na gagawin ninyo, no? So this is a pink cat naman, and that represents curiosity. So marami talaga kayong gustong malaman dito. May mga bagay dito na gusto ninyong matutunan, and maybe si King of Winter, yung lalapitan ninyo dito, professional, could be the person talaga na makakapagbigay sa inyo ng impormasyon na kailangan ninyo that are curious about, no? So good luck to that. We have flower. Ayan. So this is about strength naman. This is internal or inner strength, no? And there's also new beginning energy dito. There's also fresh start talaga. And parang kino-confirm niya lang yung Ace of Summer, because Ace is a new beginning. This is a fresh start then, no? And this could be in any area of life na magbabago dito. Maaring bagong relationship yan, maaring bagong trabaho, bagong business opportunity, maaring there is a new career path na tatahakin ng iba sa inyo dito. This could be a new home. That could be anything. But definitely, there is a fresh start dito sa buhay ninyo. So, good luck, Gemini. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong support. I really appreciate it. And God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 25. Pero simulan natin yan sa Trinkets, Libra. What are the messages ninyo from the Trinkets? We have, wow, Queen. Ayan. So, this is wealth. Maaring may mga financial gain dito na parating sa inyo. Maari din na may return of investment dito na parating, no? Maari din na this is investments talaga na maaring pagfo-focusan ninyo sa ngayon, or maybe you are looking into something na kung saan makakapag-invest kayo, no? This is also you, Libra, pursuing something that you really want to pursue, that you really want sa buhay ninyo, no? So, good luck to that. We have the rabbit. Ayan, this is good luck. This is prosperity and abundance as well. So, siswertehin kayo dito, no? So, kung ano man yan, na i-investan ninyo. So, maaaring may swerte kayo dyan, no? What else? We have Stingray. Ayan. So, kung saan man kayo patungo, ano man ang binabalak ninyo gawin sa buhay ninyo, endeavor, you are getting
to where you need to be, no? You're getting to where you need to be. At magiging easy peasy lang ang pag-travel ninyo or yung journey ninyo na yan because you are very adaptable, no? You are very adaptable to changes. You are very flexible sa kahit anumang pagbabagong gagawin ninyo or i-embrace ninyo or may encounter ninyo sa buhay, Libra. So that's really beautiful. We have 5 of summer. Ayan, this is a beautiful reminder para sa inyo, Libra, no? Na kahit anuman ang ma-encounter ninyo na mga life's difficulties, life's hiccups, mga hindi masyadong magagandang pangyayari sa buhay ninyo, huwag kayong malulungkot, no? Huwag kayong malulungkot kasi there is, ang reminder dito sa inyo dito, Libra, na napaka-importante is there always a reason, a valid reason for everything. Kaya kung medyo may mga hindi man masyadong magandang paborable or hindi masyadong magandang pangyayari sa buhay ninyo, there is a valid reason for that. So, hindi tayo dapat na malungkot, hindi tayo dapat na manghinayang dahil, kung hindi man ninyo nakuha or hindi masyadong magandang epekto sa buhay ninyo or hindi masyadong paborable ang pangyayaring yan sa buhay ninyo or hindi may mga bagay na ine-expect ninyo na mangyari sa buhay ninyo pero hindi dumating or hindi nag-transpire, hindi nag-materialize, it's because there must be something better na inihahanda ang Divine Universe para sa iyo. Maybe that is not for you, ano mang bagay na yan, or maybe that is not for your highest good, maybe that is not meant to happen sa buhay ninyo sa ngayon. So, that could be it, diba? Maaring isa dyan sa rason ng mga nangyari, o ang dahilan ng mga nangyayaring ito sa buhay ninyo. Kaya, ang reminder dito sa iyo, don't dwell on sadness or don't dwell on the things that you don't have, but, i-savor na lang ninyo, i-nurture ninyo, i-cultivate ninyo kung ano ang meron na kayo. No? Wag na kayong mag-focus ng attention ninyo doon sa kung ano ang wala kayo or nawala sa inyo or hindi dumating sa inyo, no? And instead focus on what you have right now, no? So yun ang ganap dito dahil may inihahandang mas mabuti, mas maganda ang Divine Universe para sa inyo, no? So what else? Libra, we have the Chariot. You are definitely moving forward sa buhay ninyo dito, no? Maaring ang iba talaga sa inyo recently may kalungkutan na naramdaman. Maaring meron kayong na-miss na opportunity or maaring meron talaga yung dinamdam. It's because hindi nga nangyari ang mga expectations ninyo. But it feels like to me na talagang makakaalis na kayo sa sitwasyon na yan, no? You are moving on from that situation. You are moving forward with your life. We have the Chariot energy dito. This is a moving on energy. Kaya, moving forward na kayo dito, Libra. Yan ang napipick up ko. Moving forward na kayo. And you know what? Sa pag-alis ninyo sa sitwasyon na to, tignan ninyo kung ano ang parating sa inyo. Beautiful change, swerte, good luck, prosperity, abundance. Yun, it feels like to me na ito yung mga patutunguhan ninyo. Ito yung mga naghihintay sa inyo sa ngayon, no? That is where you are heading, no? Once na umalis kayo sa sitwasyon na to, sa lungkot, sa panghihinayang, sa low vibration na to, look at what is waiting for you. Beautiful changes, diba? Prosperity, abundance, good luck, no? Investment, additional wealth, no? Yun ang mga naghihintay sa inyo dito. Kaya, it feels like to me na kung nalungkot kayo dito, feeling ninyo, hindi ninyo nakuha dito kung ano ang gusto ninyo, tignan ninyo kung anong inihahanda ng Divine Universe para sa inyo. Isang tagumpay, no? Tagumpay ito para sa inyo na magkaroon kayo ng financial gain, beautiful
financial opportunities, no? Prosperity, abundance, suwerte sa kung anumang area ng buhay ninyo. That is huge, diba? That's beautiful. So, let's see what else for Libra. We have 8 of Summer. Ayan, napakaganda nito. You're definitely moving on from this energy. Papunta talaga kayo dito sa isang sitwasyon kung saan magiging masaya kayo, magiging fulfilled kayo. There is wish fulfillment energy na patutunguhan kayo dito because ang sunod sa 8 of Summer is 9 of Summer, which is wish fulfillment energy and happiness. Kaya papunta talaga kayo sa pagiging masaya sa buhay ninyo. May mafulfill dito na wish kayo, no? You are manifesting your wish dito at some point, Libra. So napakaganda. You are definitely moving on because this is also a moving on energy katulad ni Chariot, no? Divinely guided kayo dito, Libra. Kung ano man ang pangyayari dito sa 5 of Summer sa buhay ninyo, nangyari yan for a certain purpose na para ma-realize ninyo na that is not for you. Ma-realize ninyo na this is not the place where you belong. Yung lungkot na yan, yung kung ano man ang hinihintay ninyo, that is not for you. So that's why nangyari yan for you also to realize something na you need to move on with your life. You need to focus on kung ano ang mas makakapagpasaya sa iyo. Ano ang magagawa ninyo para mabago ang inyong sitwasyon for the better. And that is what you are heading towards ngayon, Libra. Kung saan kayo magiging masaya, kung saan kayo magiging fulfilled, kung saan kayo mas magiging productive, mas magiging kapaki-pakinabang, no? Yung ganon. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 25. Unahin natin ang mga mensahe ninyo from the trinkets. We have the Hamsa hand. This is about dispelling negative energies. This is also about inner strength, no? So, maaaring may mga sitwasyon dito na kailangan ninyo ng iba yung tibay ng dibdib, tatag ng kalooban dito, no? Para malampasan ninyo ang mga sitwasyon na yan. Maaari din na ang focus naman ninyo ngayon is yung magtanggal naman, mag-clearing naman sa sarili ninyo and even sa physical space ninyo, no? You're clearing negative energies from your life ngayon, Aquarius. This is a massive change na maaaring mangyari sa inyo dito. Maaaring iba't ibang parte ng buhay ninyo ang magkakaroon ng transition or maaaring massive change yan sa few areas lang ng buhay ninyo, no? So, what else? We have, ito na naman si Dragonfly. This also represents change and transformation, and therefore, pag may pagbabago, may changes, then there is new beginnings talaga, no? Pero kayong mga tatapusin na, meron na kayong isasarang pinto sa buhay ninyo and you are opening new doors, no? Dito sa buhay ninyo. So, good luck, Aquarius. What else? We have life experience. Ayan. So, there are changes talaga na mangyayari dito sa buhay ninyo. Marami itong pagbabago. Daming butterfly, malaking pagbabago, maraming maliliit na changes. So, it feels like to me that this is a chain of events na mangyayari. Parang yung pagbabagong ito is like a domino effect. May kakaroon ng domino effect. But this is a beautiful change, no? Sa buhay ninyo. Maaaring yung mga pagbabagong ito magsisimula sa isang parte ng buhay ninyo na kailangan na ninyong baguhin, kailangan na ninyong bigyan ng panahon ang sarili ninyo para mag-create kayo ng positive change sa buhay ninyo na yan. And you will also realize after that, no, na
kailangan din ninyong pagfokusan din, o kailangan din ninyong baguhin na rin ang mga bagay-bagay sa ibang parte ng buhay ninyo. So, it feels like to me that you are going to start a change sa isang parte ng buhay ninyo, and you will realize eventually na why not, no? Tuloy-tuloy mo na, no? Parang major overhaul na dito ang gagawin ninyo. So, maaring ganon. So, good luck to that. Wonderful opportunities are coming in. Wonderful news coming in din dito, Aquarius. Napakaganda. This is really, really beautiful. Maaring yung mga opportunities na to na parating sa inyo, ito din siguro ang maaaring magti-trigger, no, para baguhin na ninyo ang ibang parte ng buhay ninyo or ang ibang elemento ng buhay ninyo dito, no. Maaring may mga ganong ganap. This could be money, career, and finances department, no, na unang babaguhin ninyo ang sitwasyon. Maaring meron kayo ditong i-grab na bagong trabaho, additional na trabaho, a different career path, or maaaring mag-change na kayo ng career from working sa kumpanya or from working as an employee, you know, and maaaring mag-shift kayo into entrepreneurship dito, Aquarius. Maaaring ganun ang ganap ng iba sa inyo dito. But whatever the case may be, this is a wonderful opportunity coming in that you are going to take advantage of, no? Yun ang napipick up ko dito. You are going to embrace something new dito pagdating sa trabaho, karera, or negosyo, no? Maaari din na ang iba sa inyo dito, may siguro mga desisyon na kailangan ninyong gawin. Mamimili kayo dito ng options. Maaring ganon. And it may require you to, yung pagkakataon na yan, it may require you to decide right away. It may require you to take action right away, no? Immediate dapat ang action na gagawin ninyo dito. So, kasi si Eight of Spring is a fast-moving energy. So, mabilis ang galawan dito. Mabilis ang transition ng mga bagay-bagay dito, no? Aquarius, kaya be ready, no? Be ready. Be ready na dapat physically, mentally, emotionally, and spiritually ready and fit kayo dito dahil mabilisan ang mga galawan dito, no, sa buhay ninyo around this time. This could also be travel for some of you. Air travel is very imminent dito. Maaaring international travel ito, no, for some of you, Aquarius. For some reason, magbabiyahe kayo. Maaring may mga job, overseas job opportunity kayo na nakuha, maaring migration ito, maaring titira na kayo, maglilipat na kayo sa ibang bansa, doon na kayo titira, doon na kayo maghahanap buhay. Maari din na merong pasyal ang iba sa inyo dito, no, nagagawin internationally, maaring ganun din ang ganap. So, congrats. Queen of Winter, ayan. So, sa lahat, no, ng mga pangyayari sa buhay ninyo dito, ang iba sa inyo dito, maraming pakikipag-usap, no, ang mangyayari. Maaring sa mga pagbabagong ito, you're going to transact, no, with other people. Say the Spring, yung mga wonderful opportunities na to, there are a lot of conversations siguro dito with other people na gagawin kayo or kailangan ninyong gawin, Aquarius. Kaya ang advice sa inyo ni Queen of Winter, make sure na alalahanin ninyo na sa pakikipag-usap ninyo, sa mga transactions ninyo, this time, you know, communicate effectively and clearly, dahil maaring yun ang magiging susi sa pagtatagumpay ng kung anumang klaseng pakikipag-usap ang gagawin ninyo sa ngayon. So, yun ang reminder niya. Kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung nasa puso mo talaga, yun ang ano ninyo, yun ang sabihin ninyo, no? Yun ang gawin ninyo. Okay? So, since meron din tayong hamsahan, you are clearing, no? You are decluttering yourself dito, your energy field and your physical space. May
ginagawa kayo dito na clearing ng mga negative energies sa buhay ninyo, sa paligid ninyo dito. Si Queen of Winter, ganun din ang parang sinasabi din sa inyo na it's about time na din to declutter talaga. Declutter yourself, declutter your physical space and your energy field. So, maaari talaga na ganun din ang ginagawa ng karamihan sa inyo dito, Aquarius, or maaring yun ang pinagpaplanuhan ng iba sa inyo, that you are really going to declutter your home, you're going to declutter your closet, your living space, your working space, yung physical space ninyo in general, Aquarius. Maaring yun din talaga ngayon ang pinagkakabalahan ninyo, because you want to organize, you want your environment to be clean, nang sa gayon pati yung isip ninyo malinis din, pati yung nararamdaman ninyo mas maluwag din, no? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.